Magandang araw po sa inyong lahat mga boss. Kung naklik mo ang video ito, siguro isa ka rin sa naghahanap ng saklay na malupitang saklay. Yan po mga sir. Nakita niyo yung dalawang saklay na nasa likuran ko mga boss. Discuss ko po yun mga boss, anong pagkakaiba nila. Ito mga sir, ito yung pangkaraniwang saklay na ginagawa ko. Mabilis nang mabinta sa akin mga sir kasi napakatibay na rin ito. Itong ori na saklay na to, stainless din siya, 304 yung number niya. Katulad ko, madalas akong gumagamit ng saklay na pang-isahan lang. Ito mga boss, ito ang ginagamit ko, pang-isahan lang. Sa pang araw-araw na paggawa. Kaya lang mga sir, isang araw po na minsan may tumawag sa akin, talagang nakipag-usap talaga sa akin sa sa Messenger. Kumbaga nag-call talaga kami, nag-usap. Ang gusto niya, yung saklay talaga sir na yung napakatibay na. Kumbaga, sabi niya sa akin, kahit bumuhat siya ng 15 kilos, to 10 kilos, 15 kilos, to 20 kilos, hanggang 25 to 30 kilos, kayanin ng saklay. So, napag-isip ko rin, ano kaya ang saklay na yun? Ano kaya ang dito na pwede kong idagdag na mas lalo pa siyang tumibay? Hanggang sa isang araw mga boss, pinagkaloob na rin ng Panginoon na maisip natin ang saklay na yun kasi ang hirap kasi sa atin mga sir na isa tayong mga PWD. Hindi naman tayo naintindihan ng hindi isang PWD na nagpagawa tayo doon sa kanila ng saklay. Hindi talaga sir. Kahit ano bang i-discuss mo, kumbaga pwede na yan, tama na yan, parang ganun ang sasabihin nila. Kaya isa din ako sir sa nangangamba rin o napag-isip din na gumawa talaga ng yung bang saklay talaga na kahit anong bubuhatin mo, kakayanin. Kahit yung 30 kilos o pataas man, kakayanin pa rin ng saklay. Kasi para sa dito, parang hindi nakakayanin dito kung bumuhat ka pa ng 30 kilos yata pataas. Masyadong mabigat na yun. Kumbaga, maaring maano na to. Kumbaga, hindi ko naman masasabi na masisira, pero maaring madislocate na to. Pero hindi po siya mapuputol. Maaring madislocate lang po talaga to sir. 20 kilos o 25 kilos, kapag bumuhat ka, ito ang ito ang gamit mo na saklay na to, talagang umano siya, yung bang madislocate yung niya, yung dito niya banda, madislocate. Pero tulad ng sabi ko, iba pa rin ito kung ikumpara mo sa sa aluminum. Pero kung sa pang-araw-araw naman na gawain mga sir, hindi gano'n naman kabigat yung binubuhat mo. Okay na to. Kahit ako sir, ito na yung ginagamit ko na mamalingke, na grocery. Ito na yung ginagamit ko sir hanggang sa yung nangumpra ako ng mga materialis na gawin nating mga saklay nandun sa gilid po mga boss. Ito po. Yung mga saklay na yan, mga kwan yan, mga stainless na yan na ginagawa po natin. Ito nga pala sir, hanggang sa isang araw na napag-isip ko, awa at tulong ng Panginoon, nakagawa na rin tayo ng isang saklay na pangmalupitan. Kumbaga, kahit bumuhat ka pa ng 30 kilos pataas, masasabi ko, ito talagang saklay na bagay para sa inyo. Kumbaga, ang saklay na ito mga sir, upgraded na to. Naka-upgrade na pa siya. Ibang-iba siya sa saklay na katulad nito. Dito pa lang mga boss, tingnan nyo, iba na siya, yung design niya. May naka-clamp na po siya dito, banda. May naka-brace na po talaga siya. Para hindi talaga to gumalaw. Naka-bolt din yan mga sir. Tapos, ang tubo nga pala nito mga sir, pareho lang dito. Pero ang pagkakaiba mga sir, double tube to, side by side. Kumbaga, ito double tube at iso rin double tube. Parang ganito lang mga sir na tubo. Katulad nito na tubo. Pinapasok pa siya sa loob. May tubo pa siyang pinapasok sa loob nito. Kumbaga dito sa labas, parang isang tubo lang. Pero sa loob, ito mga sir, may pinapasok talaga siya na
na tubo. Stainless din ang ginagamit ko mga sir sa pagpasok dito na na tubo. Side by side po yun mga sir. Maliban pa dun sir, iba na rin siya sir. May bracket na rin siya. Kung nakikita nyo po, yan. May bracket po siya sir. Yun. Nakita nyo pong bracket. Kumbaga dito, hindi nyo makikita dito banda kasi nilagyan ko na ng rubber. Hanggang dito yan. At dito rin, naka-bracket na rin yan. Yun mga sir. Yun. Kung napansin po ninyo, naka-bracket po yan. At dito sir, naka-bracket din yan. Parang naganon din siya mga sir. Dito banda. Dito banda. Parang magkaparehad lang sila dito banda. Dito banda. Kumbaga magkadugtong din sila. Pero bracket yan. Dito ang banda ang bracket hanggang sa dito banda. Kasi ang madalas na ng saklay, kumbaga nababali ng saklay na halimbawa yung aluminum na saklay, ginagamit mo tapos bumuhat ka ng mabibigat. Dito banda bibigay siya. Dito banda bibigay siya kaya ang stainless na to naging nilagyan ko siya ng bracket. Yung hanggang dito talaga yung bracket niya. Side by side to mga sir. Mula dito hanggang sa dito naka-bracket na rin siya. At saka mga sir, iba pa rin to sa binibinta ko kasi may kasama na rin siyang rubber stopper. Kumbaga pag bibili ka nito, kasama na tong rubber stopper. Ang malaking kagandahan po ng rubber stopper po natin mga sir, stainless din yan. Maliban pa doon mga boss, ang laki ng tulong ng rubber stopper sa rubber din natin. Alam nyo ba kung bakit? Kahit yung pang araw-araw mo na paggawa, darating talaga ang panahon. Kung wala kang rubber stopper, mabubutas talaga dito banda. Na-discuss ko na to sa nakaraan kong mga video. Mabubutas talaga dito mga sir kung wala kayong rubber stopper. So kung may rubber stopper po kayo, ang kagandahan ng rubber stopper kapag ginagamit nyo siya, hindi aakyat dito ang rubber pataas. Kasi kapag walang naka-clamp dito, ibig sabihin pataas na yung rubber, ang unang masisira yung sa gitna. Parang katulad dito mga boss. Yan. Kumbaga tingnan nyo, ang ganda pa niya dito, di ba? Dahil sa wala siyang rubber stopper, yun, parang kinain na yung gitna niya. Dahil ginagamit ko siya dati, nung hindi ko pa na-discover ang rubber na to. Napakatibay ng rubber na to mga sir. Yung na-discover ko na ang rubber na to, hindi na ako gumamit nito. Para sa inyo lang kaalaman mga boss, 3 araw lang po ito sa akin, yung rubber na to. Pero pagdating sa rubber na ito mga sir, dito, napakatagal na panahon na ginagamit ko nito. Siguro aabotin ng 6 na buwan ang paggamit ko nito o higit pa. Nakalimutan ko na boss. Hanggang sa nagkaroon siya ng butas, sinantabi ko. Kasi naniwala din ako na darating ang panahon o may maisip tayo na magandang paraan na hindi mo matatapon. Kasi ang ganda pa naman mga sir. Hanggang sa na-discover ko ang itong rubber stopper, napakaganda sir. Alam niyo ba kung bakit? Kahit magkaroon po ng butas ang inyong rubber dito, magagamit nyo pa rin. Ang gagawin nyo lang kapag nabubutas na rito, ibaba nyo lang siya ng kaunti, tapos at saka dito at itong rubber stopper na to, ibaba nyo rin at saka iklam. Katulad din sa akin mga sir, tingnan nyo po. May butas na yan, di po ba? Yun. Pero nang dahil sa rubber stopper, nagagamit ko pa rin siya sa pang-araw-araw. Matagal na ito mga sir na ang rubber na ito, siguro aabot na to sa akin ng 1 taon. Pero hanggang ngayon, ginagamit ko pa rin. Nagagamit ko pa rin siya sa pang-araw-araw dahil po sa ating tinatawag na rubber stopper. Ang kagandahan ng ating rubber stopper, tulad yung sinasabi ko kayo na stainless din to. 304 yung kalidad ng kanyang stainless. Yun mga sir, ang ganda talaga ng, kumbaga,
nakakatipid talaga ang paggamit ng rubber stopper. Kung baga isa kang PWD na problema din kung paano tumagal ang buhay ng rubber, yung ganitong rubber. Mas tatagal pang buhay ng rubber mo kapag gagamitan mo siya ng rubber stopper. Kahit ito lang ang gagamitin nyo po mga sir, na walang rubber stopper, tatagal talaga to. Kahit sabihin lang natin na 5 buwan, 6 na buwan, kaya lang, habang tumatagal, magkaroon din siya ng butas. So, ang magagawa nyo, isang tabi nyo. O yung hindi pa nakakaalam sa iba, maaaring itapon nila. Pero kung meron kang rubber stopper, katulad nito mga sir, ito, magagamit nyo pa rin mga sir. Magagamit nyo pa rin ito. Nababagay lang ang rubber stopper nito mga sir, kung ang ginagamit nyo po na saklay, yung gawa naman si stainless. Katulad nito mga sir. Yan. Hindi po ba? Ang ganda. Yan. Bago lang po ito mga sir, na nagawa ko po. Ang laki po ng pagkakaiba ng ano natin ng saklay kung ikumpara dito sa dati nating ginagamit. Pero mga sir, kung hindi naman tulad sabi ko kayo na, kung hindi naman ganoon talaga kabigat yung binubuhat po ninyo sa pang-araw-araw, pwede na to. Kahit sa akin mga sir, ito talagang ginagamit ko sa pang-araw-araw kasi hindi naman ganoon kabigat. Pero sa mga tao naman talaga na medyo malaki ang pangangatawan, kumbaga mabigat yung pangatawan nila, sabihin natin ang timbang mo ay umabot sa 75 kilos pataas, mas maganda itong gagamitin nyo po mga sir. Kung kahit 90 kilos, ito na rin ang gagamitin nyo mga sir. Kasi 100% ako kakayanin kayo talaga dito sa ating saklay na to. Ang saklay na to ay upgraded na yung saklay na ito mga sir. At available na rin ito doon sa Shopee. Maglagay din po ako ng link na i-ano ko doon sa description. Ilagay ko doon sa description sa video na to. Pero ang payo ko lang sa inyo mga sir, kung sakali po bibili po kayo ng saklay para hindi kayo malakihan talaga sa pagbili, mas maganda po sana kung direct na kayo sa akin. Pero kung gusto nyo po ng COD, mayroon din tayo sa Shopee. Pero kung direct na talaga kayo sa akin mga sir, wala talagang COD. Kumbaga ito mga sir, ang saklay na to, katumbas nito ng dalawa nito. Ang saklay na to, katumbas na ang dalawa nito. Yun, ganun talaga siya katibay mga sir. Hindi kasi magkapareho mga sir ang pagbigay ko ng presyo. Lalo na kapag yung materyales na binibili natin, medyo tumaas ng bahagya, maaring taasan ko pa rin. Napakaganda nito mga sir. Maniwala kayo sa hindi mga sir. Iba pa rin yung nahawakan nyo ang item na to. Kumbaga sa bigat niya pa lang, ibang-iba na kung ikumpara dito. Yung sanay ka sa aluminum, tapos bigla kang gumamit nito, talagang bigat, mabibigatan po talaga kayo mga sir. Kumbaga parang manibago talaga kayo. Pero sa katulad ko, na sanay na rin sa ganitong saklay, medyo hindi naman siya ganun kabigat para sa akin ha. Para lang po sa akin. Kasi sanay na rin ako sa medyo ganito na uri ng saklay. Kumbaga ang sarap nga gamitin nito mga sir eh. Kaya lang, siyempre gusto natin na makatulong din sa ibang mga PWD na medyo mabibigat yung heavy duty din yung kanyang katawan o pagtatrabaho niya. Mabigat din yung kanyang nung dinadala. So, ang ma-recommend ko sa inyo mga sir, ito. Mas maganda tong gamitin. Pero pwede naman mga boss, kung ganito lang na saklay ang gagamitin natin, pero pwede rin natin siya lagyan ng dito, ng bracket, side by side yun bracket, pwede din, pero hindi na natin i-double tube. Pwede rin kung sabihin nyo, wag niya lang i-double tube, basta malagyan lang dito ng bracket. Yun lang mga sir, kumbaga maglagay na rin ako ng cellphone number dyan. Sana wag kayong magsawa na tawagan ulit-ulit kasi may nagsabi talaga mga sir na
hirap raw ako makontak. Pero sige lang, ulit-ulitin nyo lang hanggang sa makontak nyo talaga ako mga sir. Mas maganda kasi sir kung magpagawa kayo, magkausap muna tayo bago natin gawin yung order po ninyo. Yung bang kasi minsan kasi mga sir, may mga katanungan din kasi ako sa inyo mga sir na kung magpagawa kayo, kung tulad ng sabihin ko nga, ano sir, sigurado na ba talaga yung sukat niyan? Yun na talaga ang ilalagay ko rito. Minsan kasi sir, yung sukat kapag sinasabi na namin, yun, ano, tingnan mo na sir, magsukat uli ako, yun. Para bang may mga ano pa, may mga hindi tumugma sa dati nilang sukat. So mga boss, kung interesado po kayo sa upgraded na saklay, katulad nito, naka bracket na at double tube side by side, bracket side by side, at may libre na rin siyang ano, rubber stopper sa halaga na 2,999 o 3,000. Mga sir, sulit na sulit talaga to sa mga taong medyo mabibigat yung kanilang ginagawa o medyo ang pangangatawan. Pwede nyo po akong kontakin o kausapin. Yan lang po mga sir, at magandang gabi po kung gabi naman po para sa inyo. Yan lang po, maraming salamat po sa inyo.